pag-pray nyo rin, papunta kami ng Korea sa November 9. Eh di, kailangan na, kasi dada araw na nadaan, kapag hindi nakapagpatikit agad, nagmamahal. Yan, alam naman natin po yun. Hindi bali sana kung nagmamahal sa asawa, ano, pero yung ticket nagmamahal, ano po. So dahil dito, medyo may nagbi-build up yung pressure. Alam niyo yung kalaban, pag hindi tayo naging uh, maingat, it will engulf us. At hindi excuse yung mga pastor. Kaya yung 1 Peter 5:7, cast all your burdens, cast all your cares to the elders of the church yun. And the elders of the church yung pastor noon, ngayon. Ano po? Particular sa amin po yun, sa mga pastor yun sinabi. Kaya nga, pero alam niyo po, tapos eto na, sabi ko pa, maya-maya may magte-text sa akin. At i-remind ako na kailangan ko ng medyo malaki-laki yun, mga 65K, ganon. Hindi naman po yung inutang ni Pastor. Sort of something na mayroong mga ibinigay sa akin, ano po. Kailangan na po by November. So, maya-maya nga, eto na. So, parang gusto ko ng pressured na talaga. But alam niyo po, ito yung sinasabi nitong nasa screen, hindi lang siya nagbibigay ng word para tayo maging matatag, kundi even to us, He also gives us trials. Minsan una yung trials para ma-open ang mga mata natin sa kanyang salita. Nakuha po natin, di ba? So, ganun nga po ang ginawa ko. Binuksan ko yung aking yung kotse, nag-stay ako doon. Yun po ang cave ko eh. Yun ang aking hiding place. Pag-uwi ako, nagtatagal pa ako ng 1 oras, 2 oras doon bago pumasok, praying, reading, ano po, then planning for the next day. Meron akong mga ilang araw na yung devotion ko, yung Bible reading ko for the 4th time, ay hindi ko na pa nababasa na pakinggan. So binuksan ko talaga yon. Then I drive at hanggang kinabukasan. Alam niyo po, ito na yun eh. Ito na yung comfort ng God. Sunod-sunod naman yung mga pagpapala, sunod-sunod yung mga then kahit kalahati nung magiging obligation ko by November, may dumating na. Then may mga pledges, may sumagot ng ticket. Ano po? Kahapon may nagtatanong, Pastor, paano ka sa Korea pag naandun na, pag makatapak ka ng kamote o kaya ng kamatis, no? Walang problema kung na-provide nga ng Lord. Kasi nga, isa pa rin pa totoo, ano po, yung kahalagahan ng word, gusto kong makita po natin, gusto nga, dahil nag-apply ng visa, naku, sabi nila, yung mga kasama namin, not to demean them, ano po, at lumabas na ako mas magaling or what. Pero, nanghiram ng mga pera, dinagdagan yung mga pera sa bangko, naging, yung iba may 100,000, yung iba, ganun. Sabi ko, pag tinignan nito, ba't biglang lumaki? Di parang lokohan lang, gano'n. Ano po, hindi man yun ang intention ng iba. Parang show money ba? Kaya sabi ko na lang, di bali na Lord ko, ako'y papayagan mo. 585 pesos ang laman ng bangko. And to make it short, okay naman po. Kahit gano'n lang. Ang mahalaga po, salamat sa Panginoon, kapag may mga pagsubok, inaalaw ito ng God for us to come to His words. Yung word niya ang tanging makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga sabi dito sa Psalms 94 verse 19, sundan niyo po, Psalm 94 tayo. When the cares of my heart are many, kapag marami yung mga alalahanin, your consolations, the word of God, cheer my soul. Yan, di ba? So, ang Diyos laging may panapat sa mga sitwasyon ng buhay natin. Ang Diyos may panapat sa lahat ng pain, sa lahat ng sugat ng mga puso natin, even ang kaluluwa natin. Laging may panapat na salita ang ating Panginoon. Amen? Amen po ba? So, tingnan natin. Sa verses 3 to 6 ng Psalm 94,
makita natin yung pinaka masakit na mga salita na po pwede nating marinig. Ano po? Sabi ko nga po kanina, on the onset of this message, yung mga Pilipino sugatan ngayon. Kaya sabi, para makaka-identify tayo dito sa writer nitong psalm na to, sabi niya, O Lord, how long shall the wicked? Hanggang kailan yung mga masasama ay magmamataas? At yung pagiging arrogante nila sa kanilang mga salita at ang lahat ng gumagawa ng masasama ay magyayabang, magmamataas. Di ba? If we read these words again and coming at isipin natin na tayo yung nagsasalita, how much pain kaya ang nararanasan ng tao na to? Na sabi ko nga po kanina, especially kayo po na mga naandyan sa ibang bansa, you have sacrificed so much. You have sacrificed your time sa paglaki ng mga anak nyo, mapahiwalay sa minamahal nyo. And that's always the danger na may mga mangyari na hindi maganda while you were not together. Di po ba? Sa mga panahon ng selebrasyon. And then tapos mababalitaan natin ito, ang hard-earned money natin ninanakaw. Amen? So, napakahirap po kami nga narito. Kahit nga sabi ko kanila, ako naman tax exempt ako. Pero nararanasan ko yun, nararamdaman ko yun. Ang masakit pa nito sila na nga ang mga kumukuha ng pera ng bansa. Ang lalakas pa ng loob. Ang mga anak ay, mga nepo babies ay talagang ipinagmamalaki pa ang kanilang mga kayamanan na gano'n. Ano po? Kaya masakit at yun yung nararanasan. Pero what would soothe our wounds? Ano yung magbibigay ng kagalingan sa ating mga sugat na to? Ano po? Kita niyo pa sa pagpapatuloy nung Psalm 94, 3-6, they crush your people and afflict your heritage. They kill the widow and the sojourner and murder the fatherless. These are the people na close sa puso ng Panginoon. The widows, yung mga foreigners, sa ibang bansa ay nanipanirahan, at yung mga fatherless. You see, ang sakit po nito. Pinapatay, they afflict the heritage, binabaliwala yung bansa, yung pinagmulan, ano po. Napakasakit po nito. So, ano ang dapat po nating maalala? At saan tayo tatayo? Gaya po ng testimony ko kanina, when stress surmounts, when pressures ay nagiging malaki, and kumbaga, so hard to bear, where do we stand? Kapag tayo ay napapagod at kapag tayo ay nasasaktan. Yan. Sabi sa verse 1 ng Psalm 94, dapat nating balikan ang salita ng Panginoon. Ano po? Bakit? Bakit tayo ay pwedeng manangan sa Word of God? Kasi alam ng Diyos, nalalaman ng Diyos more than anyone else ang lahat ng bagay. Kung may alam tayo, higit na maraming alam ng Diyos. In fact, walang natatago sa Kanya. Ano po? And from that, when we are seeking justice, kasi po yung opening verse ko binasa kanina, di ba? Kailan titigil itong ng mga nagmamatas na to? And that's seeking justice. And when we seek justice, dapat po doon sa alam lahat, ang mahusay na husgado ay tinitingnan ang lahat ng views ng kaso. Ano po? Para maging matalino ang kanyang pagpapasya. Mga kapatid, we have a judge na alam ang lahat ng bagay. Kaya sabi ng psalmist, understand, O dullest of the people, fools, when will you be wise? He who planted the ear, does he not hear? Sinasabi po ng psalmist, hindi nyo ba nalalaman? Kung ang Diyos ang gumawa ng ating tenga, di ba dapat nakikinig siya? And definitely nakikinig siya.
Siya na nakakita ng ating mga, gumawa ng ating mga mata, di ba siya nakakita? So, the psalmist is asking just to prove a point, not because he doesn't know. No po? He who disciplines the nation, does he not rebuke? At siya na nagtuturo ng karunungan sa tao, nalalaman niya kung ano ang iniisip ng tao. Amen? Na ito po ay maikli at walang hangganan ang karunungan ng tao, pero ang Diyos na nagbigay nito, alam lahat. Kaya po, nakakatuwang isipin that when we are wounded, when we are, wala naman tayong magawa as a nation. Magre-rebelde ba tayo? We voice out, pero hanggang ganun lang. Kasi alam natin, kahit maganda o kahit hindi magandang gobyerno, it comes from God. Pinahintulutan ng Diyos. Sa mas tamang, mas akmang pananalita, pinahintulutan ng Diyos, nang galing sa Diyos. And so, kailangan ang mga bagay na ito, sa pagtanggap natin ay dapat maniwala tayong higit na nakakaalam ang Diyos. Alam niya ang nangyayari sa Pilipinas? Hindi ba nakikita ng Diyos ang mga mabibigat na mga storms? Siyang gumawa nito at alam niya ang nararanasan natin sa nation. Ang mga paglindol. At kaya nga ngayon, dito po sa amin sa Laguna, mula sa araw na ito hanggang 31, bakasyon ang mga bata, ang mga estudyante of all levels. Why? Because of the big one, yung paglindol. Pero pag hindi natin binalikan ng salita ng Diyos, matatakot talaga tayo. Matatakot talaga tayo ang nangyayari sa ekonomiya, ang matinding korupsyon, ang mga kalamidad na ito. But one thing should give us hope is God knows more than we do. May kakayahan yung ating pag-analisa. May kakayahan yung ating pag-iisip. Pero ang Diyos, higit niyang nalalaman ang para sa mga Pilipino at ang para sa bansang Pilipinas. Amen? Kaya dapat po tandaan natin yon. We can rely and turn to His Word kasi alam natin, alam ng Diyos. Ang Diyos ang nakahigit, ang higit na nakakaalam. Ikalawa, even our worst trials are filled with His love. Kahit po sa ganitong sitwasyon, may nasisira, may mga pangarap na bahay na hindi pa nga halos tapos, nagigiba. Pero alam niyo po, kapag titingnan natin, kahit sa mga pinakamatitinding pagsubok na ito, naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Sabi sa verse 12 to 13, blessed, ibig sabihin happy, it's more than happy, is the man whom you discipline, O Lord, and whom you teach out of your law to give him rest from days of troubles. Di ba? Anong promise? Blessed, pinagpala po. Nandun. Bakit? Kasi sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng pagdisiplina ng Panginoon, naroroon ang pag-ibig niya. Kaya nga sabi sa Hebreo, ano po, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang minamahal. To paraphrase that, sabi sa Hebrews 10, kung kayo'y anak sa labas, hindi kayo didisiplinahin ng Diyos. Ano po? But since you are God's child, God's children, the Lord is disciplining us. And yet, sa kabila ng mga bagay na ito, nararanasan pa rin natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya si Pastoral Liberty niya lalong higit na nakapaglilingkod sa kabila ng kanyang nararanasan. Kasi sa kabila ng mga pagsubok, naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos. But kung appreciate yung mga dating ng mga pagpapala, it is because when those blessings came, nasa matindi akong pressure. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na po, that even in our worst trials, they are filled with His love. Ano po, punong-puno, nararanasan pa natin. Yan po ang kaibahan eh.
nung hindi tayo mananampalataya, may mga pagsubok din. May mga bagay na hindi magaganda na nangyayari sa buhay natin. And yet wala yung pag-ibig. Hindi natin nararanasan yung pag-ibig ng Panginoon. And this is something na dapat nating ipagpasalamat, that when we become children of God and we're transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light, nakita natin, nararanasan natin may mga pagsubok pa rin, pero ang pag-ibig ng Diyos patuloy nating nararanasan. Gaya ng binabanggit sa Lamentations chapter 3, the steadfast of the Lord, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Gusto niyong ma-appreciate ang mga salitang ito ng God? Higit na ma-appreciate, pag binasa niyo po yung Panaghoy, Kapitulo 3, bago dumating sa sa kinakanta nating talatang ito, makikita niyo po lalo kung paano nasabi ni Jeremiah na mabuti ang Panginoon na tapat ang Diyos. Why? Kasi po, mababasa niyo sa Lamentations chapter 3, nginudngud ng Panginoon si Jeremiah at hinampas kung ano-anong pangyayari sa kanya as if the hands of the Lord yun ang gumagawa sa kanya. Pero sa declaration pa rin ni Jeremiah at the latter part of that book, sabi niya, the Lord is good. His love never ceases. Amen? His love never ceases. Kaya po nakakatuwang isipin ang bagay na ito na una, alam ng Diyos ano nangyayari, masigit ang kanyang alam kaysa sa atin. Ikalawa, punong-puno pa rin ng pag-ibig ang nararanasan natin sa kabila ng mga trials sa buhay natin. Ganyan din po, sa verses 1 and 2, if we're going to go back a little sa 1 and 2, makikita natin that hahatulan ng Diyos ang lahat ng mali at itatama niya, itutuwid niya. Hindi sasabihin tama yung mali o mali yung tama, kundi itutuwid niya ang tama, ang mga maling ginagawa ng tao. Sabi sa Psalms 94, 1 and 2, O Panginoon, Diyos ng paghihiganti. He's the God of vengeance. Shine forth, rise up, O Judge of the earth. Repay to the proud what they deserve. So umpisa, minsan takot tayo ng, wag niyo, masama ang gumanti. No, even si Apostle Paul, sabi niya sa Romans 12:19, Beloved, never avenge yourselves. Sabi ni Pablo, huwag kang magiganti sa sarili mo. Huwag ikaw ang magiganti. Ibig sabihin, pwede pa rin magiganti, pero hindi tayo. Sabi doon sa sunod na verse, but leave it to the wrath of God. Yan. Iwanan natin. Ipaubaya natin sa Diyos. Yung paghiganti. Sapagkat nasusulat, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Kaya, bakit ganito yung prayer ng psalmist? Kasi, nakita niya yung mga nagyayabang, yung mga walang Diyos, sila pang matatapang, sila nag-arogante sa harap ng Panginoon. Di po ba? Pero sabi ng Lord, hayaan nyo lang. Time will come, sabi dito sa verses 1 and 2, na ang Diyos ang magjudge sa nila and God will avenge. Kaya sa Isaiah 43:2 sabi, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel. Ninakawan man tayo ng ninakawan, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos Ginagawan man tayo ng masama ng ibang tao, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Ang promise niya,
He shall be with us. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Why? For I am the Lord your God, the Holy One of Israel. Your Savior is with you. Kasama po natin ang Panginoon. So, sabi sa 94:18, my foot slips. Nadudulas ako. Pero ang pag-ibig mo, your steadfast love, O Lord, held me up. Amen? Kahit daw tayo ay madapa, kahit daw tayo ay dumamnas ng maraming mga pagsubok, ang pag-ibig ng Panginoon ay nanasa sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. Dapat po na ipagpasalamat natin sa ating Panginoon na po na even when we want to give up, God will not. Yan. Sabihin sa sarili nyo, minsan kahit gusto ko nang sumuko, hindi ako sinusukuan ng Diyos. At kailanman hindi susuko ang Diyos. The Lord will not forsake His people. He will not abandon His heritage, for justice will return to the righteous, and all the upright in heart will follow it. Isang araw, yung elusive justice, yung justisya na hinahangad ng mga Pilipino, hindi na mag-click ang people power eh. Nag-try noong September, nag-try kahapon, wala na eh. Baka siguro, sinasabi ng Panginoon, 2 beses, 3 beses ko na kayong pinagbigyan. Pagkakatapos nung maganap ang kalooban ko, ibang Diyos naman ang inyong pinaglilingkuran. Maaaring ganoon, ano po, ang sinasabi ng Diyos sa atin. Pero kahit pa mag-click o hindi mag-click ang people power, ang mahalaga po, tayo mga Kristiyano, we believe that justice will return to the righteous. Isang araw, matatagpuan din at may bibigay din ang katuwiran. May bibigay din ang hustisya sa atin ng mga anak ng Panginoon at sa bansang Pilipinas. Kaya po, huwag tayong matatakot, kagaya ng unang binasa po natin kanina. Dumaan man tayo sa apoy, dumaan man tayo sa ilog, kasama natin ang ating Panginoon. We are all wounded. Wounded tayo emotionally, wounded tayo physically, individually and as a nation. But praise God, isang layunin po ng mga bagay nito. And I believe ang magiging resulta po sa bansa natin ito is revival. Harvest of souls para sa ating Panginoon at maraming mga Pilipino ang magbabalik loob sa Diyos. Why? Gaya ng banggit po natin kanina, hindi lamang nagbibigay ang Diyos ng salita para tayo maging matatag sa gitna ng mga pagsubok, kundi siya ay nagbibigay din ng mga pagsubok upang mabuksan ang ating mga mata sa salita ng Diyos. Nawa po, maging dahilan nito, ang mga pangyayaring ito, mabibigat po ito, mahirap. Lagi may takot ang mga tao. But tayo mga mananampalataya, let us be a channel of blessings, channel of courage, channel of strength para sa ating Panginoon. This is our prayer na ang kapayapaan ng Diyos ay mapa sa ating lahat through His Word. Why? Kasi alam ng Diyos, higit na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ikalwa po, dahil alam natin na kahit sa mga pinakamabibigat na pagsubok, nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? And dahil alam din natin na isang araw, makikita nila ang Diyos bilang judge at itutuwid niya ang mga maling ginagawa ng tao. At
Kahit sa panahon na natin gusto natin mag-give up, no, wag. Kasi ang Diyos hindi susuko para sa atin. Amen? Hallelujah. Salamat po, aming Diyos, aming Ama, sa iyong kabutihan loob, sa pag-iingat sa amin, at sa pagpapaalala that we can turn to your word sa pinaka-worst na situation ng aming bansa at ng aming buhay. Ama, salamat po. Patuloy ka pong mangungusap at patuloy namin maririnig ang iyong tinig even after this preaching, and even after na matapos ang gawain na ito, patuloy ka pa rin po mangungusap. Maraming salamat po, Ama, sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. God bless everyone.